Alam mo, medyo nakakalungkot lang, no? Kasi isipin nyo, ang laki-laki ng problema ng Pilipinas dahil lang sa iisang tao na hindi kayang manalo ng patas ng maging presidente, hindi niya kaya. No? So, hindi ko alam kung ito ba talaga ay nalulunod na sa ambisyon itong si Martin. At ito naman si President Marcos nyo, walang bagawa. Parang, sabi nga ni parang hinahayaan na lang ni Marcos itong mga to. Ako, hindi po ako naniniwala na kinukonsinti ito ni Marcos. Imposibleng hindi siya kasabwat dito. Sa aking opinion lang, no? Kasi kung kinukonsinti lang at hindi siya kasabwat, anong silbi niya siya? Anong silbi niya dyan? Lumayas ka na. Kung hindi mo kaya, si Martin, anong pakinabang mo sa taong bayan, Marcos? Wala. Diba? Nagkakaproblema tayo dahil dyan sa inyo. Hindi nyo kaya ang Duterte. Lahat na lang ginagawa nyo pero tumataas ba ratings nyo? Hindi. Ayaw pa rin ng taong bayan sa inyo. Hindi nyo ba napupuna? Diba? Ito lang lagi kong sinasabi. Sinabi ko nga ito nung dyan sa rally sa veterans. Huwag nyo ipagpilitan yung sarili nyo sa ayaw sa inyo. Di ba kayo nahihiya? Tumpak na tumpak yung sinabi ni BP Sara. Kahit hindi tumakbo si BP Sara, kahit nga walang Duterte na nabuhay, hindi mananalo si Martin bilang presidente. Ayaw sa kanya ng taong bayan. Tanggapin mo yun. Kasi in denial ka ng katotohanan, Martin eh. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya alam mo, ulitin ko, kaya ang sakit eh. Dahil sa pangarap mo, nasasaktan ang buong Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, non-stop po ang nangyayaring pag-uusig dyan sa kamara ng mga magnanakaw. Ito hong opisina ni Vice President Sara Duterte. So, kaya tayo busy-busy, pinanonood natin yan. Yung mga kasi marami ho talagang nangyayaring hindi maganda. Parang ang sarap sumagot, Oo, parang ang sarap po. Kasi, alam mo, ginagawa nila, sinisindako nila yung mga, yung mga tao ni BP. Nagtataka naman ako. Bakit hindi na lang idiretso kay BP yung tanong, di ba? Yun yung medyo tatanungin yung isa. Sabi, utos naman sa kanya, sumusunod lang sila kay Vice President Sara. Andun naman si Vice President, ba't di nila tanungin? Doon ka magtataka talaga. Kaya napakainit ng mga pangyayari dyan. Halatang-halatang natatakot sila kay BP Sara Duterte. Dahil alam nila, siya ang susunod na Pangulo. Yan. Yun ang doon. Ano masasabi nyo? Well, sa akin naman, Boss Bay, tumpak na tumpak yung sinasabi mo, natatakot sila kay BP Sara Duterte dahil alam ni BP Sara Duterte yung kanya-kanyang mga baho nila. At kung matatandaan natin, doon sa Zoom meeting ni BP Sara Duterte, di umano ay may mga kongresista na nagsasabi na pakisabi kay BP Sara na walang personalan. Kailangan namin ng pondo kasi mag-ieleksyon. Di ba? Maririnig mo yon sa isang vice president na ginagawa ng mga kongresista na ginagawa nila ang panggigipit na ito dahil sa pera para doon sa gagastusin nila sa eleksyon. Abay, hindi po pwede yung ganun. Ikaw, Coach Oli.